Welcome back to another episode ng Usapang Gen Z at Millennial. Nasa episode 26 na po kami and ang pag-uusapan naman natin, what are we willing to spend more on and save on? Yes, it's an interesting discussion and nag-prepare kami for this segment. Meron kaming mga notes para sagutin namin ano yung mga bagay na willing kaming gastusan at yung mga bagay na hindi masyadong priority kaya medyo nagtitipid-tipid kami doon base sa ilang categories na pag-uusapan. Yes, tamang-tama si Denise dyan. Kasi when it comes to splurging money on something, hindi naman kasi dapat lagi na lang kung ano yung pinakamura. Yun yung pipiliin mo. Kasi baka mamaya, pinipili mo quality yung gamit na to. Kaya yun yung binibili mo para hindi ka bili ng bili. Yes. Para tumagal siya. Yes. Or kapag hindi mo naman priority as of the moment, okay lang sa'yo kahit hindi siya masyadong mahal. Kasi naiisip mo na lalo kami mga babae, palit rin naman ang palit ng wardrobe. When it comes to yung type ng damit na susuotin. And naalala ko pa dito yung concept ng money dial. So, sabi doon, yung money dial natin, iba-iba siya per tao. Kasi, di ba, may mga bagay na sa ibang tao, kaya nilang mag-splurge doon na hindi nagme-make sense sa atin. Pero kasi, personal finance nila yun. Halimbawa, ma-concert sila, ma-travel sila, makape sila, or yung damit nila, magasto sila doon. Pero may ibang bagay naman na sobra silang magtipid. Kasi, hindi yun yung money dial nila. So, yun, iba-iba per tao. Kaya, kailangan talaga dito, respect. Respect. So, ngayon, yun yung pag-usapan namin. Ano yung mga bagay na willing kaming gastusan at ano naman yung mga bagay na nagtitipid-tipid kami kasi hindi ganun ka-important. At least sa current season and situation ng life namin. Yan. Punta na tayo sa first category. Okay. Health and wellness. Okay. Spend more on. Spend more sa on. health and wellness. Okay na. Wala na akong may... Okay na ako. At the Sige. moment. Sige, pakita na natin dalawa. At 1, 2, 3, mabilis lang sa akin. Ano sa inyo? HMO, insurance, at Gym. Sa akin, food and check-ups. Di ba? Kwento mo, bakit? Sa akin, hindi na talaga ako bumibili ng mga frozen foods. Kahit na parang nagka-crave ako minsan. Kasi alam kong hindi siya healthy. Kahit crave ako minsan hotdog. So, dun ako sa mga breastfed na chicken. Kahit sawang-sawa na ako sa lasa. Pero mas healthy to. Tapos meron pa time na nagtataasan yung presyo ng mga bilihin, yung mga mantika and all. Titipid ako. Sabi ko, kailangan ko magtipid kasi nagtipid ako sa ilang brands ng ibang toiletries. Tapos biglang nandun ako sa oil. Kumuha ako ng olive oil. Kasi Kasi mas healthy. Oo. So, sa food ako na willing to gumastos ng extra kasi long-term siya. And check-ups, ito yung talagang dinadayo ko pa. Yung parang HMO din po sa Medicard, medyo malapit lang din naman. Talagang i-sked ko siya. Yung annual, tsaka yung mga flu vaccine. Kasi long-term din po yung tingin ko pagdating sa health. Dapat hindi pinoprocrastinate at hindi tinatake for granted ngayon. Yan. Ang ganda ng mga sharing mo. Unang category pa lang na to. Diba? Yung sa inyo. Yung sa akin naman, HMO, insurance, tsaka gym. Yan. Dito naman sa AIA, meron kaming HMO, parang sa iba na nasa work, corporate plan. Pero mula kasi nung nagkasakit ako, nagka-tuberculosis ako noong 2024, sabi ko, hindi enough yung health card ko sa company. Kailangan kumuha pa ako ng iba. So dito sa Pinas, hindi naman po pwede na marami kang HMO na sabay-sabay mong gagamitin. Kailangan muna ma-exhaust yung first health card mo bago ka mag-present ng second one. So ang inisip ko noon, yung 300,000 ko na coverage kay AAA, kung na-confine ako na dahil sa TB or whatever pa yung reason, paano na yung the rest? Di ba di ako magbabayad nung anything pag na-hospitalize ako? Kaya after nun, nung na-clear na ako sa TB, meron na akong clearance after 6 months na medication,
bumili ako ng additional health card na more on confinement. So ito na tinatawag na second layer ng health protection. So kumuha ako ng may 2 million coverage. Kahit na dagdag expenses to, iniisip ko siya na mas ayokong magbayad ng emergency na biglaan. Maglabas ako ng money immediately dahil lang nagkasakit ako at wala akong choice kundi bayaran. Yes. So at least dito may choice ako to choose the benefits that I want, to choose the plan na kaya kong paglaanan, pagsavean ng amount ng money. Pag pinagplanuhan ko siya. Ganyan. Tapos sa insurance naman, nakwento ko naman sa mga dati kong videos na in the past years talaga, 2013 pa ako sa AIA, hindi ako ma-approve sa critical illness insurance. So para sa mga katulad ko, pati sa mga iba na may mga na-experience na health conditions or hindi tayo na-approve sa gusto nating coverage dahil sa medical history or current situation, sobrang makaka-relate kayo na willing ka magbayad kahit mahal. Basta i-approve nyo lang ako. Lalong-lalo na naka-experience kami yung family namin ng financial challenges, naka 13.7 million, yung nagkasakit si daddy. So ayoko na madagdag pa ako na intindihin sa family if ever man in the future, ako naman yung maka-experience ng critical illness. Kaya nilagay ko rin dito yung insurance. So specifically dun sa health side. Yes. And then sa gym, hindi rin naman ako naniniwala dyan dati. Na parang akala mo, pang picture-picture lang, pagpupuntahan lang ng iba. Pero dun sa Instagram, the past few weeks, may nakita ako, shinare ng isa kong kasamahan sa gym, na yung gym, first stage. Hindi siya talaga parang kailangan mo dun magpa-show off and all. Kung hindi, first step mo para ma-reach yung mga something greater sa'yo. So akala mo, gym lang yun, pero pag pumunta ka na dun, lagi ka nang pumupunta, you feel good about yourself, nagiging aware ka na, dapat yung pagkain ko, pipicturan ko na or i-record ko yung mga calories ko. Tapos dapat pala ngayon, mas maaga na ako matutulog. So, nag-start lang siya sa pagpunta sa gym, pero unti-unti, dahil nagko-commit ka sa sarili mo, nakakapag-create ka ng other habits na sangay-sangay, na next time, baka mapunta na ako dun sa isusulat ni Denise na food. Tinatrack ko rin kasi yung calories ko everyday, pinipicturan ko, using MyFitnessPal. Kahit na may mga times sumusobra, pero at least awareness. Yes. So, awareness ang una. Yes. Yan. So, yun naman yung sa akin. I'm so happy sa sagot natin. Next category is travel and experiences. Ano mga bagay na willing tayo to spend more on pagdating sa travel and experiences? Okay, let's go. Let's go. Okay. Wow. Sa akin. Lapit. Foods and new places. Ito sa akin. Convenient. Yung location ng hotel or accommodation, good tour, tsaka good food. Medyo halos same. Explain ko lang, foods and new places. Food ka ulit? Oo. Food talaga. Kasi naalala ko lang, actually yung latest ko nga po na parang Baguio nga lang, last year ata. So pag nandun na sa bagong lugar, gusto mo na yung mga pagkain doon na hindi naman usually dito sa metro. Itatry mo na kahit yung sa mga bagong cafe. Food talaga kasi isa sa happiest moments ko pag kumakain. Tapos new places kahit na nung pumunta po kami ng Bacolod noong 2024, kahit na magkakalayo yung mga lugar, willing ka na travel mo na ito by bus, ito, magbabangka pa kasi bagong experience yun. Tapos dun lang sa place na yun yung may experience yung ganoon na beach man yun, di ba? Yung scenario. So, willing ako gumastos para sa new places and new food na bago sa taste buds. Yes. Correct. Ako naman yung una ko yung hotel or accommodation. Usually, pag malapit ka sa mga MRT or sa city, mahal talaga yun. Opo. Tsaka sometimes, depende siya sa kasama.
Alam mo, pag kunyari tayong dalawang magkasama, mag-travel tayo, di bali na mag-walk. Yes, Kasi yun sa akin. kaya natin. Pero dumating yung time na ako yung kasama ko yung nanay ko, yung tita ko, ang hanap ko lagi yung malapit sa trends. Malapit sa mga convenience store, yung hindi sila mahirapan maglakad masyado. Kasi lalo na pag nagta-travel ka, magbubuhat ka rin somehow ng luggage mo. So, dapat convenient. Yun. Gusto ko rin ma-feel yung local. Ayoko ng taxi. Gusto ko rin makita yung paligid ni Eskinita and pag magta-travel. And then yung good tour, usually pag naka-tour, mas mahal talaga than mag-do-it-yourself. Oo. Pero, pwede mong i-compute. May mga iba kasi na mas mahirap masyado. Or hindi worth yung pagod mo na mag-commute ka ng pagkalayo-layo. Baka mas okay naman pala sumama ka na lang dun sa bus, kung ano man yung tour na available, or sa van or car. Depende kung ilan kayo. Ang magic number talaga pag nagta-travel, 4 eh. 4. Kasi yun yung kapag kasama sa sasakyan. Maganda rin sa hati-hati sa pagkain, di ba? Hati-hati sa pagkain. And good food. So, Yes! tama naman si Denise. Nandun ka na. Siyempre, authentic na yung nandun. Oo. So, yun na yung lalang pagkain sa area. Yes. Di ba? Kung dito sa Pinas, tapos sa abroad. Parang sa Japan nga, talagang mahal yung mga pagkain doon. Pero at least, masarap. Yung hindi ka manghihinayang na nagbayad ka. Yan. Yan ang gusto natin. Yes. Mag-spend money on. Pop na pop. Okay, next naman. Nag-erase mo na raming sagot. Quality items we use every day. Ano yung mga item na pang everyday use na willing gastusan? Let's go. Ano ba? One, two, three, go. Comfortable shoes and office attire. And office Office attire. Yes. Okay. Ako Yan naman din ang- sagot ko nung una. Oo, cellphone, laptop, Yan yung earphones, sagot ko. and other work equipment. No. Yan yung sagot ka. Tama Kasi yun. pag damit, hindi. Ang dami kong damit kahit na mura yan. Papalit-palit na lang ako. Tapos yung shoes, hindi. May 3 akong shoes na pang gym ko. Okay na ako sa 700 pesos, 500 pesos. Kasi nga gusto ko pang nagsira siya, palit na lang. Pero yung gadget, ayoko siyang masira. Yes, Yun. sagot. So, tapos ang alam ko, syempre, itong mga bagay na to, nagpapasok to ng ROI. sa akin. Oo. So, dapat quality siya. Yun naman, Yes. para pareho lahat pang trabaho. Actually, una ko sinagot gadget, iPad. Oo. Kaso, ewan ko, ba't ko ba yung nalis? Pero inisip ko, ano ba talaga yung everyday? Oo. So, gusto ko comfortable shoes kasi commuter ako. So, gusto ko yung pwede ako maglakad ng pang malayuan kasi may mga shoes ako before na ito yung tinitipid ko tapos nagsasuffer naman ako. Ayaw natin. Ayoko nun. So, yung komportable na pwedeng panglakad, pang commute. Sana nga meron akong mahanap na pwedeng pang office na pwede ring waterproof. Magumulat bigla. And office attire, ngayon lang po ako, ngayong nagtatrabaho ako, ngayon lang ako unti-unting nag-i-invest sa yun, pananamit, Ganyan din mas ako nung maging nag-start. professional tignan. So, kailangan din gastusan. Kasi noon din po yung mga damit mga 50-50. Wala na akong, yung mga attire ko before, mga 80%, hindi ko na nagagamit ngayon dahil sa kind of work na meron tayo. So, kailangan mag-spend ng money para mas maayos na wardrobe. Okay. Good. Agree ako sa lahat ng sinabi. Punta naman tayo sa next category. Okay. Convenience that saves time. Okay. Okay. Ito lang naisip ko ngayon. Okay. Oo nga. Yun lang Akin naisip ko. ay move it or grab, tsaka laundry services. Ganun din. Grab, Lala Move or delivery service, tsaka mga online shopping.
Hindi na yung bibili ka pa mismo. Oo. Tama. Hindi na ako mahilig pumunta ng mall. Dinadaan-daanan na lang natin. Ayoko na doon parang mag-spend ng time kasi sayang yung oras. Sinukat ko na yung paa ko para I can buy kahit online, di ba? Dahil nagawa ko na successfully, inulit-ulit ko na. Pero dati, natatakot ako bumili doon, baka sayang yung payment, ganyan, when it comes to online shopping. Yes. Tapos yung Grab, yung sa biyahe, kung magiging mas convenient yun for me papunta at maraming dala or ayokong maging hagardo versosa, Yes. sakay na lang ako ng Grab. Tapos, yung mga may ipapadala ka na document, dati, before na hindi pa uso, pinapadala ko pa yun. Yan. O kaya delivery service. Naalala ko dati, di ba, pag mag-order ka ng mga birth certificate, death certificate, nung nag-order ako yan kay daddy, magdagdag ka lang na ng premium para i-deliver na lang sa bahay Yes. mo. Hindi mo napuntahan. Hindi ko napuntahan, mag-spend ako ng Time and money. time and money. Tapos magkano yung pwedeng mawala sa akin na hindi nag-work ako nung panahon na yun. Yes. Ikaw Agree. Ako po, Move It and Grab. Ang default ko talaga, Move It. Kung walang gamit, kung hindi umuulan. Yes. Before po talaga, jeep talaga ako. Kahit na gano'n malate, jeep talaga. Kasi Malayo. parang, Yun pala ang oo, yun, at capability. hindi ko pa naisip kung gaano magiging ka-convenient ang buhay ko. Kung nakamotor ka or yun naka-Grab. Pero ngayon, Move It, Grab. Tinatamad na nga po, kahit ang lapit-lapit na, natamad na ako mag-commute. Pero, for the step, Lifestyle inflation. nag-Move It, lifestyle inflation. Tsaka laundry services. Yan, Kasi, oo. sayang talaga sa sabon, energy, tubig, oras, kung lahat lalaban ko. Ngayon yung ano na lang, mga puti, tsaka underwear na. Pero the rest, pa-laundry na natin yan para hindi sayang sa oras and energy. Yun, convenience. Punta naman tayo sa next. Learning and personal growth. Learning and personal. Okay na ako. Ito lang Yes. maisip ko. Tadaan! YouTube Premium! Online course, tsaka books. Ako face-to-face seminars or webinars tsaka books. Okay, isa-isahin ko. YouTube Premium, kasi sa YouTube ako nanonood ng mga long-form contents, kahit na motivation yan. Yung flow state kasi, yun yung mahirap mako kapag biglang kalagitnaan mag-ads. Ano naman, wala na naman. So, maganda siya sa akin na, aside sa entertainment, yung value adding sa akin, parang yung pakikinig sa mga long-form videos, para din siyang reading for me. Pero nakikinig. Hindi yung ako mismo nagbabasa. So, I love learning. So, yun, YouTube Premium tsaka books. Umu-order pa rin ako paminsan-minsan ng books. Ngayon, binabasa ko yung How to Win People. How to Win Friends and Influence People. Yun yata. Maganda siya for sales. So, kahit 2 books lang na paulit-ulit para lang mag-retain sa akin yung ma-apply. And online course, recently may kinuha kasi akong course about meta ads. So, yung natulong nun sa akin is may na-apply agad ako. Wow. Parang yun. Pero wala pa siyang results. Pero at least, na-apply ko agad kasi kesa hanapin ko pa isa-isa sa YouTube, paano ba tong step by step na to. Doon na lang sa nandyan na. Kunin na lang. So, pero select na lang. Hindi na ako ma-online course. Before kasi kukuha ko tapos akala ko okay na kinuha ko. Yung pala dapat i-apply. Hindi naman sinabi. I-apply pala yung natutunan, guys. Ayan. Well, yan. Face-to-face seminars and webinars. Tsaka books. Mga seminars, willing ako to pay kahit 19,000, tapos 2 days lang yon. 30,000, 2 days lang yon. Kung nakita ko yung value. Hindi naman ako mag-enroll basta-basta kung hindi ko napanood, what's in it for me, anong matutulong nito sa akin, sa personal, tsaka sa business. And then yung mga webinars, kung hindi available yung face-to-face, sa online lang. Para ngayong this year, umattend ako ng mga content creation, sa online lang yon. Tapos this year, AI,
Yan. So, Oh. face-to-face naman, para matuto. Feeling ko lang na wala siyang pakinabang kung hindi ko nga in-apply. Kaya nga at least one thing kailangan ma-apply natin agad, yung matutunan. In any learning environment na mapuntahan natin, kailangan ma-apply natin. The same goes yung dun sa libro. Whether kung hard copy ba or gusto mo yung e-book, whichever kung saan nag-work for you, ayan, dito ako willing to spend more on kasi no one will take away kung ano man yung mga learnings na makukuha natin dun. Lalong-lalo na nga pag in-apply, kaya mong ulit-ulitin. Kasi diba? magiging part of you na siya. Yan, napakinabangan. Yan, so ito yung mga bagay-bagay na we choose to spend money on and willing to pay for the price para dun sa quality, para sa convenience, para sa mga benefits na makukuha namin doon. Ikaw, ano naman yung mga willing ka to spend money on? Yes.